Sigurado ka rin eh. Ayaw gamitin mo lang ako. Masama ang loob ko sa nangyari kay Sarah. Aminin ko, hindi pa naalis si Sarah sa isip ko. Dahil minahal ko. Pero maging parte na lang siya ng nakaraan. Rene. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa kanya. Ano? Maniwala ka. At alam ko naintindihan niya ako kung magmahal na naman ako. At ikaw yun. Sigurado ka? Oo. Promise. Eto, ihandog ko sa'yo ang engagement ring. Will you marry me? Ha? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Paano na ito, Rene? Pinatunayan na ng doktor na buntis ako. Wala naman na problema. Dahil hindi kita pababayaan. Pero hindi ba tayo magpapakasal bago ako manganak? Mahiling sana ako kung pwede. Ano yan? Mahuli sana ang kasal kung pwede. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Pero magagalit si nanay sa akin. Baka isumpa pa niya ako. Ipaliwanag mo sa kanya. Basta, ipangako ko, hindi kita pababayaan. Wala akong magagawa kung hindi ka pa nakahanda. Mahal na mahal kita, Ani. Kung ano ang pangako ko, yun ang gagawin ko. Kaya, Hindi naman ang kasalang patunay na sa pagmamahalan natin o sa pagnunubyo natin. Pero hindi sila maghiwalay. Dahil marami sa mga ikinasal ang naghiwalay at hindi rin nagpakasal. Pero forever naman sila. hindi bale. Maghintay ako. Pero iba kasi kung kasal tayo. Oh, totoo yan. Pagkatapos mong manganak na lang. Dahil ang gagastusin natin sa kasal ay ihanda na lang natin para sa panganganak mo. Okay? May tiwala ako sa iyo, Rene. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Ganon din ako. Walang kahambing pagmamahal ko sa'yo. Kaya kinalulungkot ko kung hindi pa tayo pakakasal bago ka manganganak. Malapit ka ng manganak. Ilang buwan lang ang palilipasin. Pero wala ba kayong planong magpakasal? Meron, pero pagkapanganak ko na daw. Ano? Pero anak, may masasabi ang mga tao. Pabayaan nyo na lang kung anong sasabihin ng mga tao. Ang gastusin namin kasi sa kasal, ihanda na lang namin sa panganak ko. Ganun ba? At ang gusto niya, medyo maganda naman ang aming kasal, syempre. Dahil minsan lang naman mangyari yun. Kaya, Pangako niya, kahit nagsasama na lang kami, ay ihanda rin ang aming pagpapakasal pagkatapos kong manganak. At sana walang problema. sige, kayo ang bahala. Pero kung ako lang sana ang masusunod, kahit simpleng kasal lang, basta makasal kayo bago ka manganak. Oo, inay. Ganyan din sana ang gawin ko, ang sabihin ko sa kanya. Pero ang sabi niya rin priority namin daw ang panganganak ko. Dahil hindi namin alam kung ano ang maging problema namin. Sa bagay, may dahilan. Sige, kayo na ang bahala. Kung ano ang inaasahan ninyo na mabuti para sa inyo. Kaya hintayin na lang ang panganganak mo. Opo, Nay. At isa pa, gawin ninyong sabay ang kasal at binyag sa bata. Bawas gastos. Yan din ang iniisip ko, Nay. Buti naman pare at pumayag ang ina ni Sarah na ganyan na mangyari. Pinaliwanag naman na mabuti ang dahilan, pare. Sa bagay, may katuwiran kayo. Oo, pare. Para mas priority namin ay handa ang panganganak ni Sarah kaysa sa kasal namin. Sa bagay,
karapatan nyo yan. Pero ang iba, kasal ang nauuna. Oo. Dahil marami ang dahilan na pwedeng talikuran ng lalaki. Kung buntis na, at ang una sa lahat, nakakahiya. Kung makisama at nabuntis ang babae bago manganak, di ba? Di bali, marami namang ganyan. Oo. Dahil marami ang dahilan na pwedeng talikuran ng lalaki kung buntis na. At ang una sa lahat, nakakahiya. Kung makisama at nabuntis ang babae bago magpakasal. Di bale, marami ng ganyan pare. Ang importante, nagkakaintindihan kayo at hindi mo tatalikuran si Sarah. Hindi ko naman magagawa yan, pare. Mahal ko si Sarah. Lalo na't may anak na kami na tanda ng aming pagmamahalan. Tama ka pare. Yan ang pinakamabuti. At ipinaliwanag din namin sa inay niya. Alam mo pare, hindi rin maalis sa magulang ang ganyan. Dahil wala silang ibang tinitingnan kundi yung kabutihan ng kanilang mga anak. Di ba? Naintindihan ko si inay. Natural sa magulang na mahal niya ang kanyang anak. Nakakaintindi. Pero, dapat maunawaan mo rin siya. Lalo na, nagsasama na tayo na hindi pa kasal. Tapos manganganak na. Oo, naintindihan ko yan. At salamat dahil naintindihan nila ang dahilan. Sabi niya sa akin, kahit simple lang sana nakasal. Minsan lang mangyari sa buhay natin ito. At gusto ko, may tuturing na napakagandang alaala sa buhay natin. Pero kung isipin ang gastos, nasasayangan ako. Lalo na pag nanganak na ako. Yan ang unang dahilan. Hindi naman na sa hindi ko gusto na pakasalan ka. Dahil walang problema doon. Kasi binata ako. Oo. At sabi pa ni nanay, kahit sabay na raw ang kasal at binyag ng anak natin. Ano naman ang sabi ng nanay mo na hindi pa kayo magpakasal bago ka manganak? Wala. Pero kung pwede raw sana magpakasal kami. Pero pinaliwanag namin ang dahilan. Mabuti naman kung ganun. Kung iba lang na magulang, hindi sila papayag na ganyan. Ah, talaga. Pero hindi ko alam. Parang nag-aalala rin ako. Anong pinag-aalala mo? Ang panganganak ko. Parang natatakot ako. Ano? Naku po, Diyos ko, ilang buwan pa ba? Hindi ko nga alam kung bakit nag-aalala ako ng ganito. Regular din naman ang prenatal check-up ko pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Naku, friend, kalimutan mo na yan. Baka makasama sa'yo at madamay pa yung pinagbubuntis mo. Ah, sige. Pipilitin ko. Hindi ko naiisipin yan dahil marami kasi akong naririnig. Mahirap daw mga anak. Ano? Oo, buwis buhay, sabi nila. Oo, may mga nahihirapan na mga anak. At hindi lahat ay ganyan. Mas marami nga namang nanganak na normal. Oo, sana nga ganyan ako. Pero advance na ang teknolohiya at medical system ngayon. At kung mahirapan ka na manganak, eh may paraan sa pamamagitan ng operasyon. Tama ka. Ah, sige, pabayaan mo na. Pilitin kong kalimutan ang pag-aalala ko. Dahil ayaw kong maapektuhan ang pinagbubuntis ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Ano naman yan? Kalimutan mo yan. Lalo na kung tungkol sa plano natin na pagpapakasal. Pagkatapos na lang na manganak ka. Oo. At dalawa ang darating na importante sa parte ng buhay natin. Ah, ano yan? Ang panganganak ko at ang pagpapakasal natin. Ah, oo nga no. Sinabi ko na importanteng araw sa parte ng buhay natin yan. Oo. At ipapanalangin ko na sana walang problema sa panganganak ko. Malaki ang ahon ng Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pampapayaan. Oo naman. Yan ang panalangin natin. At kung walang problema sa panganganak mo, ay isunod natin agad ang kasal natin. Plus binyag. Ha? Oo, honey. Gusto ko na hindi magduda ang inay mo sa akin. Hindi ko gusto na isipin niya na hindi ako tapat sa'yo. Pards,
Believe talaga ako sa magiging biyanan mo. Oo. Wala akong masabi sa kanya, Nelson. Kung iba, baka makarinig ka ng masasamang salita at magbanta pa sila kung hindi mo pakasalang na anak nila kung nabuntis mo. Alam mo, naiintindihan ko rin ang mga magulang na ganyan. Siyempre, tinitingnan nila ang seguridad ng anak nila. Dahil sa totoo lang, maraming mga lalaki pag nabuntis na yung babae, pinapabayaan. Yun lang eh. Kung nakuha na nilang gusto nila sa isang babae at nabuntis na nila, wala na. Parang usok na silang mawala sa mundo. At manganganak na lang ang dalaga na biktima nila. Tama ka dyan, pare. Ang dami ang ganyan. Kaya marami ang unwed mother. Ang mahirap dyan, at ang kawawa, yung bata, dahil lalaking bastardo. Hindi ko gusto na mangyari yan sa anak ko, pare. Pero, sorry, kung hindi kami magpapakasal muna bago manganak. Sorry muna kay Sarah ko. Oh, anak. Kumusta ang check-up mo sa doktor? Okay naman, Nay. Healthy daw ang baby. Mabuti kung gano'n. Kaya nga, walang dapat ipag-alala. Sige, mag-ingat ka, anak. Opo, Oo nga pala. Kompleto na ba ang gamit ng anak ninyo? hindi pa nga. Kulang pa yung nabili ko. Ang gagamitin lang niya sa unang buwan ang nabili ko. Ganun pa. Sige, huwag ka nang bumili. May nagbigay ng damit ng bata. Wala naman daw nang gagamit yon dahil sayang. Kahit gamitin na hanggang sa 1 taon, kumpleto pa. Huh? Ang ibig ninyong sabihin, pinaglumaan? Oo, walang problema at walang masama. Ang isipin mo, makakatipid kayo. At ako nang bahalang maglalaba ng mga damit ng bata. Nay, Ganyan din ang ginagawa ko noon. Alam ko na may ibibili kayo. Pero lumalaki ang sanggol. Di sayang ang ibinili ninyo. Kaya itago na lang ninyo at idagdag sa gastusin ninyo sa pagpapakasal ninyo. Ganyan ang sabi ni Inay. oo. At siguro wala namang masama doon. Tama ang sabi niya. Ang pambili ng kailangan ni baby, idagdag na lang natin sa ipon natin para sa pagpapakasal. Sige, hindi naman yata magiging kawawa ang anak natin. Kung sakali. Hindi. Hindi naman natin hiningi ang mga yun, kundi binigay. Taos-pusong ibinigay. Dahil sayang nga lang kung walang gagamit. Sa bagay naman. Sabi nga nila, be practical. Sige na. Kayo ang bahala. Oo naman. May dahilan sila. Totoo yun. Gusto rin ni inay na makatipid tayo. Mabuti naman at hindi nagalit si Balay. Wala naman. At ipinaliwanag namin sa kanya ang dahilan at nakaintindi naman. Mabuti kung ganon. Dalawa kami ni Sarah na nagpaliwanag sa kanya. Tay. Ay nako, kung iba lang yan, talagang hindi sila papayag. At isa pa, wala naman akong plano na lukuhin o talikuran ang anak nila. Oo naman. At saka, iba na ang panahon ngayon, Tay. At iba ang kaugalian at kinalakihan ng mga kasalukuyan na henerasyon. Oo, marami ang nabubuntis at nanganganak na walang asawa. At marami na kabataan ang nabubuntis. Sige, tignan nyo ang para sa kabutihan niyo. Oy, Tay. Doon muna ako titira sa bahay ni Sarah. Walang problema dyan. Kayo ang bahala na mag-asawa. Huwag kang mag-alala sa akin. Kahit nag-iisa ako dito sa bahay. Dahil malakas pa naman ako. Oo. Alam ko po, Tay. Sige po, Tay. Baka hinihintay na ako ni Sarah. At hindi niya alam na dumaan ako dito sa bahay. Mabuti at namasyal ka, friend. Oo naman. Namiss kaya kita. Mula nung nag-maternity leave ka, nanibago ako. Nawala akong kasama doon sa opisina, naka-vibes ko. Talaga? At kamusta naman ang pinagbubuntis mo? Malapit ka ng mga anak ah. Ay, oo. Kabuwanan ko na sa susunod na buwan. Oh, nagpa-ultrasound ka? Anong anak mo? Babae o lalaki? Hindi ako nagpa-ultrasound. Para suspense. Ano? Oo, mas excited.
na malaman kung babae o lalaki pagkapanganak. Ano naman ang wish mo? Siyempre, mag-iba kami na rin eh. Siyempre, lalaki ang gusto niya. Ako naman. Oh, at ikaw? Siyempre, babae. Sa bagay, tama kayo. Mas exciting kung hindi pa ninyo malaman. Sasamahan kitang pumunta sa mall? Oo, pare Nelson. May gusto lang akong bilhin. Oh, talaga lang ha. Bibili ako ng wedding ring namin ni Sarah. Ano? Akala ko ba kung hindi pa kayo magpapakasal? Oo. Pwede na 2 buwan hanggang 3 buwan. Pagkatapos may panganak ang aming anak. Kung walang problema at saka maliit ang gastos namin. Sana nga pare. Unti-unti na namin ang kailangan ng pagpapakasal. Parts. Sana nga. Mag-iipon muna ako, Parts. Wala pare. Mahal ang singsing sa mall. May nakita ko na jewelry store at mura lang ang tinda nila doon. Nang minsan na pumunta ako doon. Sa bagay, depende naman sa bibilhin mo. Gaya ng wedding ring namin ng asawa ko. Maganda, pero mura. Talaga? Tingnan ko nga. Ito. Ito, parts. Oh, ano? Sa tingin mo? Ito. Wow! Maganda nga. Pero mura lang. Kung gusto mo, punta tayo doon. Ayos ah. O sige na pare. Pero mas maganda kung dalawa kayo ni Sarah ang pumunta para makapili siya. Malaki ng tiyan niya. Nahihirapan nung maglakad pre. Ah, ganun ba? At walang problema sa kanya. Kung anong magustuhan ko, gusto na rin niya. Sa bagay. Kung pwede sana, ay yung medyo mahal ng konti. Dahil lifetime yan eh. Tama pare. At meron namang hindi masyadong mahal at quality. Nakita ko nga. Parang gusto ko na ganyan ang bilhin ko ng wedding ring namin ni Sal. O, kailan ang plano mo? Sige, doon tayo pumunta sa binilhan ko nito. Marami kayong mapagpipilian doon. Kaya ko pa naman ang maglakad-lakad. Yun naman ang sabi ng doktor. Oo naman. Kaya nang sinabi ko, ay pupuntan tayo. Saan ba tayo pupunta? Ang gusto ko, ngayon pa lang, ay unti-unti nang ihanda na natin ang kailangan natin sa kasal natin. Akala ko ba, kung priority ang panganganak ko, Oo naman. Pero, hindi bale. Hindi naman masyadong mahal ito. ano ba yan? Ang wedding ring natin. Para naman, makapamasyal ka. Para ma-exercise ka. Yan ang bilin ng doktor. Ah, oo. Pero kailangan na mag-ingat ka. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Napansin ko na parang nahihirapan ka sa suot mo. Hindi naman. Okay lang sa akin. Bumili ka ng maternity dress mo para makapag-relax ka. Hindi na. Madagdagan pa ang gastos. Nakarelax naman ako dito. Sigurado ka ba? Oo, at sayang lang kung bibili pa ako. Minsan ko lang gamitin. Pag nanganak na ako, wala na. Itatago na lang. Oo naman. Idagdag na lang natin sa ipon natin ang bibili ko ng damit. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Hindi ko gusto na maiipit ang baby sa tiyan. Ah? Nakita ko na mahigpit yung suot mo kasi. Wow ha? Nakabili na ba kayo talaga? Oo. Si Rene naman, parang nagmamadali. Sinabi ko naman na hintayin na lang pagkatapos ko manganak. Wala namang masama doon. Ang gusto niya, maihanda ang iba namin kailangan sa aming kasal. Di mabuti yun, friend. At hinawol namin ang auction sale ng jewelry store o yung pawn shop. Ayun, nakabili na kami. Talagang puro na ginto. Mabuti naman. At 2 pa ang pinuntahan namin. Talaga lang ha? Oo. Ay, sandali ako kunin ko. Sigurado, magustuhan mo ang ganda ng singsing na yun. Kahit hindi mahal ang pagkabili namin. Paano ko sasabihin maganda? Eh, hindi mo pa naman pinapakita sa akin. Oo, ipapakita ko sa'yo. At alam mo, mas excited tuloy ako na sana ay magpakasal na kami.
Ano? At mas napatunayan ko kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Nakita ko naman, talagang mahal ka ni Rene. Totoo yan, friend. Kaya nga ang sabi ko, mag-aasawa na rin siguro ako kung makahanap ako ng kagaya ni Rene. Uy, wala nang iba na kagaya ni Rene dahil nag-iisa lang siya. Ano? Oo. Sige, ipanalangin ko na lang na makahanap ka ng lalaki na magmamahal sa'yo ng tunay at mabait para hindi ka kawawa sa piling niya. Ay, naku ha. Kung hindi ako makakahanap ng kagaya ni Rene, baka maging matandang dalaga na lang ako. Uy, ganun? Ano mang masasabi mo sa wedding ring namin ni Rene? Maganda talaga, friend. Talaga, pure gold ito at pwede pang isang love. Natsambahan ninyo. Oo nga. At naku ha, hindi ko may larawan ang saya ko talaga. Napakaswerte mo talaga kay Rene. Sana nga, hindi siya magbabago. Hindi yata. Lalo na kapag nanganak ka na. Oo naman. Nadarama ko ang katapatan niya. Oo nga pala, may naalala ako. Oh, Ano yan? hindi ba nakabili kayo ng wedding ring ninyo nung dati mong nobyo? Pero hindi natuloy ang kasal ninyo dahil pinikot nila? Oo, pero binalik ko sa kanya. Ano? Baka yun pa ang ginamit nila nung nagpakasal sila. Ano? Pero friend, kung sakali na maghiwalay sila dahil hindi sila nagkaintindihan, dahil napikot lang ang dati mong nobyo, anong gawin mo kung babalik sa'yo? Tatanggapin mo ba? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi na siguro. Ganon? Kung noon pa sana, pwede. Pero ngayon hindi na. Wala na yung dati kong nararamdaman sa kanya. Naku naman. Talagang mahirap ang mabigo sa pag-ibig, di ba? Aba, bakit? Nasubukan mo na bang nabigo? Ang alam ko, ngayon ka lang nagmahal. Oo. Hindi ko pa nasubukan ang ganun. Kaya masasabi kong napakaswerte mo kay Rene. Kumusta na ang loves ko? Mabuti naman. Maghapon lang na hindi kita nakita. Miss na kita. Ano ba? At salamat at hindi ka nainip dito sa bahay. Hindi, dahil nagpunta dito ang kaibigan ko. Mabuti kung ganun. Sinabi mo sana na pumunta lang dito kung wala siyang pasok. Oo naman. At ang dami naming napag-usapan. Naalala pa namin ang napikot na nobyo niya. Oo nga. Diba nag-usap na sila para sa kasal nila? Yan ang sabi mo nun sa akin, di ba? Oo. At alam mo, yung singsing sana na gagamitin nila sa wedding nila, ibinalik daw niya. Ano? Oo. Mhm. At ang sabi niya, baka yung singsing na yon ang ginamit pa nilang wedding ring sa pagpapakasal niya doon sa pumikot sa kanya. Talagang malaki na ang tiyan mo, anak. Oo nga po. Kabuwanan ko na. Oo. Nay, kung sakali na may masamang mangyayari sa panganganak ko, kung baka mamamatay ako, huwag niyong pabayaan ang anak ko, ha? Ano? Diyos ko. Ano ba yung sinasabi mo, anak? Para sinabi ko lang naman yun. Natakot na kayo. Nako, Sarah. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nako, nininervyos ako tuloy. Nasabi ko lang naman yun. Pero ano ang alam natin? Naku, patawarin mo kami, Diyos ko. Ay, bawiin mo yung sinabi mo. Ano ang alam natin? Hindi natin alam ang kapalaran ng isang tao. Kung dumating na ang oras, ay wala na tayong magagawa. Sa bagay, Sige. Huwag na nga natin pag-usapan kung ano ang mangyayari. Sinabi ko lang naman yun. Kailangan kasi na lagi tayong nakahanda sa anumang oras kung ano ang darating sa atin. sige, tama na.
Huwag na nating pag-usapan yan. Maghintay na lang tayo. Ganyan ang sinabi ni Sarah. Oo, balay. Kaya masyado akong nag-aalala. Ano? Nako, Diyos ko. Patawarin mo kami. Hindi naman sana. Hindi pa bakit naman na nasabi niya yun. Hindi ko nga alam eh. Kaya hindi mawala ang pag-aalala ko. Nasaan ba si Sarah kasi? Nasa kwarto nila. Hindi ba kabuhanan niya? Oo nga. Pero sa katapusan naman ang sinabi nila. Pero pwede na maaga o kaya sa katapusan. O sa susunod pa na buwan siguro. Oo. Hindi naman masabi kung ano ang araw ng panganganak ng isang buntis. Oo, balae. Pero wala bang sakit ang anak mo? O kaya nararamdaman? Bakit gano'n ang sinabi niya? Wala naman siyang sinasabi. Nako, kahit ako, nag-aalala rin ako sa sinabi mong yan, balae. Oo nga eh. Hindi nga mawala sa isipan ko ang sinabi niya. Parang nagpapaalam. Hindi, huwag mo kaming iiwan. Sarah, buhay ko. Hindi. Oh, Rene, gumising ka. Gising. Ha? Gising. Ano ba? Iniwanan mo raw kami. Nanaginip ka? Iniwanan mo raw nga kami. Ano? Oo, kaya tinatawag kita. Naku, bakit naman kita iiwan? Oh, sige. Ituloy na natin ang matulog. Wala yun. Love, Bunga lang ng tulog at panaginip. siguro nga. Oo. Ano ka ba naman? Bakit naman kita iiwan? Nakatulog na naman ang asawa ko. Pero hindi maalis sa isipan ko ang napanaginipan ko. Kaya hindi na ako makatulog. Ano kayang ibig sabihin nun? Sa bagay, ang sabi nila ay kabaliktaran ng panaginip sa totoong buhay o pangyayari. At sana ay hindi mangyari na iwanan ako ni Sarah. Nakapasal kayo, tita? Ay, oo. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo? Hindi po, tita. Tapos ko na rin labahan ng uniforme ko. Ganun ba? Kumusta naman ang kaibigan ko? Malapit na siyang manganak ha. Ay, oo. At naku, nag-aalala ako. Ano? Oo nga pala. Wala bang nasasabi sa'yo ang kaibigan mo? Ha? Anong sinasabi na ibig ninyong malaman, tita? Ay, Kwan, kung may nararamdaman siya habang buntis. Wala naman po. Napakasaya niya kapag nag-uusap kami. Ganun ba? Pero ano ba ang sabi ninyo na pinag-aalala ninyo? Para siyang nagpapaalam. Ano? Hindi ko alam. Dahil hindi mawala sa isipan ko ang sinabi niya. Ang totoo niyan, mapagbiro siya minsan. Pero binabawi naman niya. Ang alam ko nga nagbibiro si Sarah. Alam ko. Pero hindi mabuti ang pagbibiro ng ganon. Ah, ganun ba? Mabuti kaya ang biro niya na kapag nanganak siya at mamamatay, kami daw ang mag-aalaga sa anak niya. Bakit kaya? Totoo kaya na sinabi ni Sarah ang ganun?
Kahit biro lang, nakakatakot. May nararamdaman kaya siya na pwedeng mangyari kapag nanganak? Okay. May pinaghahandaan ng araw na yun. Nag-aalala rin ako. Diyos ko. Paano ba yan sa ninyo ang kaibigan ko? Saan maging maayos ang kalusugan nilang pareho ng anak niya? Ganyan ang napanaginipan mo. Okay, tay. Hindi ko alam. Marami na ibang panaginip. Yun po. Iniwan daw kami. Kahit anong pagsigaw ko sa kanya, hindi niya pala naririnig. Sige, pag-iingat kayo. Ganoon nga na may sinasabi ng asawa mo sa biyanan mo. Na ano yun, itay? Para raw nagpapaalam. Ano? Ibinilin daw na mahalin at alagaan ang anak niya kung masama ang kapalaran ng mga anak. Ano? Ganyan ang sinabi kay inay? Oo, yun ang bilin niya. Kaya nag-aalala si Balae. Bakit ganun, itay? Baka may nararamdaman ang asawa mo sa katawan niya. Pero hindi man lang sinabi sa'yo. Wala po siyang sinasabi, itay. Ano ito na nangyayari? Bakit gano'n ang sinabi ni Sarah kay inay? May nararamdaman kaya sa katawan niya na hindi sinasabi sa akin? Tama. Ganoon ang napanaginipan ko. Ngayon, ganoon na naman ang nalaman ko na sinasabi niya. Diyos ko, ano yung ibig sabihin nito? Huwag ninyong pabayaan ang asawa ko. Wala sanang masamang mangyari sa kanya. Pati ang baby namin sa araw ng kanyang panganganak. Diyos ko, Mabuti at nakapamasyal ka naman dito, friend. Oo. Tapos ko ng trabaho sa bahay namin. Oh, ano ba ang ginagawa mo? Inaayos ko mga gagamitin ko sa panganganak. Pinag-iisa-isa ko lahat ang mga damit. Ang mga damit ko, gusto ko rin na ayusin. Hindi ko ihahalo para sa pamamasyal at para sa mga gamit ko dito sa bahay. Ganon din ako. Para hindi akong mahirapang maghanap. Totoo yan. Pagkatapos kong maayos ang damit ni baby, isunod ko na ang damit ng asawa ko. Hindi ko kasi magawa ang mga ito kapag bago akong panganak. Oo naman. Tsaka mahirap palang nag-iisa na anak. Oo. Kawawa naman kasi si inay. Kung sakali na may masamang mangyari sa akin, walang mag-aasikaso sa kanya. Pag siya ay matanda na. Naku, ano na naman yung sinasabi mo? Yun na nga. Bakit? Masama ba ang sinabi ko? Huwag mo nang sabihin yan. Lalo na't malapit ka ng mga anak. Ano ba ang masama sa mga sinasabi ko? Sabi ko tuloy, dapat lang na maghanda tayo sa darating sa buhay natin. Sarah! Hindi natin hawak ang pangyayari, di ba? At ang una sa lahat, hindi natin alam ang hangganan natin sa buhay na to. Ang Diyos lamang ang makapagsasabi. Kaya dapat lang, lagi tayong nakahanda. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ha? Ay, oo naman. Kawawa naman si inay. Kung sakali na may masamang mangyari sa akin, wala nang makakasikaso sa kanya pagtanda niya. Ay, naku. Ano naman ba yung sinasabi mo yan? Anong masamang mangyayari sa'yo? Yun nga. May
Masama ba akong sinabi? Huwag mo nang sabihin yan. Lalo na't malapit ka ng mga anak. Ano ang masama sa sinabi ko? Dapat lang na nakahanda ako. Kung may dumating na hindi maganda sa aking buhay, at least handa ako doon. Sarah, Hindi natin alam ang mangyayari dahil hindi natin hawak ang mga pangyayari. At pangunahin sa lahat, hindi natin alam kung ano ang hangganan natin sa buhay na ito. Ang Diyos lang ang makapagsabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay. ay naku, hindi ko nga alam sa'yo. Kung minsan, sasabihin ko na OA ka na. Ha? Masakit ang ibig kong sabihin, Melda. Pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko talaga. Nag-aalala ako kung minsan. At parang pakiramdam ko, hindi ko malampasan ang panganganak kong ito. Ano? At inulit mo pa? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ulitin ko ha. Kailangan nakapaghanda ako sa anumang darating sa aking buhay. Masaya man o malungkot. Tagumpay man o pagkabigo. Umalang yan ng pag-aalala mo. Hindi ko nga alam, Bards. Pero, iba ang nagparamdam sa akin. Totoo rin yan. Ang sabi ng mga nakaranas, mahirap at isinusugal ng babae ang buhay nila sa tuwing manganganak sila. Yun ang sabi nila. Tama mong gawin, magdasal na lang kayo. Ang Diyos ang nakakaalam. Kung taos-puso ang iyong pagdarasal, naniniwala ako na pakikinggan ng Diyos kung taos-puso ang pagdarasal niyo. Tama ka, Nelson. Pero sana naman, ay walang masama na mangyari sa kanilang mag-ina. Uulitin ko, Pards. Malakas ang pagdarasal na taos-puso. At isipin mo, makapangyarihan ng Diyos. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong kumikilos dito sa bahay. Baka kung anong mangyari sa'yo. Baka kung madulas ka o ano. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko pa naman. Para nagluto lang. Pinuntaan ko si inay. Ganun. Hinayaan mo na lang at ako ang magluluto pag uwi ko. Naku, huwag kang mag-alala. Ang sabi ni nanay, kailangan kong kumilos. Basta, nag-iingat naman ako ah. Sige na. Para naman makatulong ako sa'yo. Para hindi rin ako mahirapan sa panganganak. Intindihan ko. Pero huwag sanang matigas ang ulo mo. Hindi ko gusto na may masama na mangyari sa inyong dalawa. Oo na. At salamat sa naiibang pagmamahal mo sa akin. Ano ka ba naman? Napakaswerte ko. Dahil ikaw ang naging asawa ko. At sana, huwag mo akong kalimutan. Ano? Anong sinasabi mo yan? Anong kalimutan? Oo naman. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. At hindi. Pag kung ano na lang dyan ang sinasabi mo kay inay, ha? Sinasabi ko, ano? Na parang nagpapaalam ka. Oh, ganun ba yun? O ano, uuwi na tayo, pare. Oo, pare. Namiss ko na ang asawa ko. Grabe ka naman. Maghapon lang na hindi mo kasama ang misis mo. Miss agad. Oo, pare. Sige na nga. Gusto ko na rin makawi dahil may lagnat ang anak ko. Ganun ba? O, sige na. At dadaan muna ako sa minimart. Kahit ako, dadaan din ako para bumili ng may pipritong manok. Kahit ako, bibili rin ako para sa hapunan namin. Ako ang magluluto sa umaga at gabi. Ako rin ang namimili sa groceries at namamalingki. Grabe ka naman, Parts, ha? Talagang mahal na mahal mo yung misis mo, ha? Of course. Oo, pare. Sobra. Pabuti na lang kung makapanganak na si Sarah. Kumusta na ang asawa ko? Syempre, ito. Mabuti lang naman. Sige. Salamat kung ganyan. At nako, ang laki ng tiyan mo na. Parang kambal yata na. Ano? Uy, hindi kambal to. Ang hirap ko ng mga nakapagkabal. Ano ang alam mo kung kambal na totoo yan? Ano ka mo? Kambal? Siguro ay nakapasaya ka na. Pagkatapos, lalaki at babae. Ay, naku. May ganyan, di ba? Kambal na lalaki at babae. Oo,
ko yan, pero hindi naman sana. Sige na. Sandali lang. At magbibihis ako. At saka na ako magluto. Dito ka na pala, Rene, iho. Opo, Nay. Nakita ko ang iniuwi mo. Anong luto doon sa karne ng manok? Iprito ko sana, Nay. Sige na. Alam kong napagod ka sa trabaho mo. Kaya ako na lang ang magluluto. Pero, Inay, Anong pero-pero? Oo naman. Habayaan mo na lang si nanay na siya na ang magluto. Inay, kung pwede lang, ako na lang ang magsilbi sa inyo. Ano? Nako, kaya ko pa anak. Ano naman ang silbi ko na kasama ninyo kung palamunin lang ako? Si Inay naman, oh. Nasanay na ako sa trabaho. Nangihina ako kapag wala akong ginagawa. At masakit ang katawan ko. Kaya magtrabaho na lang ako kapag wala akong ginagawa. Sige na. Ang asawa mo, ang tignan mo. Wala pong problema kay Sarah, Inay. Mabuti kung gano'n. At sana lumiban ka na sa trabaho mo. Para nandito ka kung sakaling manganganak na si Sarah. Sana nga, no? Hindi ko alam. Pero nag-aalala ako. Ano, Inay? Hindi maalis sa isipan ko ang lagi niyang sinasabi Na ano? na parang nagpapaalam na. Ano? Ganyan ang sinabi ng nanay mo? Oo, kaya nag-aalala raw siya. Naku, ano naman ang masama doon? Totoo naman hindi natin alam ang kapalaran natin. Ano? Mas mabuti na nakahanda tayo, di ba? Kung sakali na namatay ako sa panganganak, at least alam ko. At alam nyo na, ang gusto kong mangyari, alagaan nyo ang anak ko. Nay, huwag naman ganyan ang sinasabi niyo. Naku, hindi makapatay ang salita, ika nga. Kahit anong sasabihin natin kung hindi pahintulot ng Diyos, hindi yun mangyayari. Dahil may panahon sa lahat ng mga pangyayari na itakda yun. Please, itigil mo na yan. Sige na nga. May sasabihin pala ako. Oh, ano na naman yan? Gusto ko nang isuot ang wedding ring natin. Ano? Sige na. Gusto ko nang isuot yun. Ano? Diba isinuot mo na noon? Noon, sinubukan ko lang. Pero ang gusto ko ngayon, nakasuot yan hanggang manganak ako. Bakit naman? Basta. Sige na, payagan mo ako, please. Sige na nga. At ako ang magsusot dyan sa kamay mo. Ay, salamat naman. Dumating ka. Halika. Oo. Salamat at nagkapasyal ka ulit. Half day lang kami. Kaya naisip kong dumaan dito. Mabuti naman. Sandali maghanda ako ng merienda natin. Naku, wag na. Katatapos ko na. Kamusta ka na? Mabuti naman, pero parang nakakapagod. Ang bigat nitong nasa tiyan ko. Ang laki talaga ng tiyan mo. Parang kambal yata. Yun din nga ang sabi ni Rene. Pero hindi naman. Ang hirap yata ng mga anak ng kambal. Wala bang sinasabi ang doktor mo? Nagtataka lang sa kalaki ng tiyan ko. At sinabi niya na magpa-ultrasound ako, pero ayaw ko. Sa bagay. Mas exciting kung hindi ninyo malalaman. Oo naman. Pero hindi rin yan ang pag-usapan natin. Ano yun? May ipapakita ako sa'yo. Ano yun? Ito Ha? Iyan yung wedding ring ninyo Oo. Ang gusto ko, nakasuot ito sa akin. Mabuti kung hindi masama yan. Anong masama na naman? Wala yan. Kung trahe di Buda ang maisuot bago kasal, yun ang sabi nila, hindi maganda, malas daw. Ay, oo nga. Pero kung wedding ring naman, hindi naman siguro ganun. Ikaw naman. Pero ano ka mo? Isusuot mo yan hanggang manganak ka? Oo. Alisin ko pag manganak na ako. Dahil ganun naman, di ba?
Ikaw ang bahala. Oh, at paano na? Ano na ang nararamdaman mo ngayon na malapit ka ng mga anak? Okay lang naman. At may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Pagkapanganak ko, pagtiyagaan mo sana. Alagaan anak ko ah. Ha? Naku, yan na naman ba ang sasabihin mo sa akin? Aba, ano ang dala mo, Balae? Dalawang manok na native. Oo, balay. Yan ang kakatayin natin pag nanganak si Sarah. Mabuti naman kung ganon. At mabuti na pangsabaw ng bagong panganak yan. Ay, oo Ay, maalala ko yung dati kong asawa. Ganyan din ang ginagawa nung nanganak ako. Nagkakatay ng manok at nilalagyan niya ng dahon ng malunggay at dahon ng sili. Oo. At madali na babalik ang lakas ng ina. At maraming gatas ang madidede ng sanggol. Sige, iwan ko ng mga yan, balae. Pagtiyagaan mo na lang na pakainin sila. Sige, at ikukulong ko pa. Ay, oo. Ay, kumusta na pala ang mga anak natin? Mabuti naman sila. Hinihintay nila ang araw ng panganganak ni Sarah. At nalaman ko na maglilib daw si Rene. Ay, oo, balae. Kung biglang sumakit ang tiyan ni Sarah, may magdadala sa kanya sa ospital. Ano kaya itong nararamdaman ko? Hindi naman ganito ang nararamdaman ko dati. Bakit ganito na naman? Aba, bakit ganyan ang itsura mo na parang napapangiwi ka? Wala. Ganito lang siguro. Normal lang to. Sabihin mo kung may nararamdaman ka at hindi na ako papasok. Walang anuman to. Ganito lang yung pakiramdam ko. Oo, ganito siguro pag malapit ng mga anak. Sigurado ka na wala kang masamang nararamdaman? Wala. Kaya huwag ka nang mag-alala sa akin, okay? Sige, mag-ingat ka. Kung ganun, kung may problema, tawagan mo ako agad, ha? Kukuha ko ng leave ko. Pero pag nanganak ka na raw. Ganun pala. Okay, mag-ingat ka sana, ha? Sige, alis na ako. Okay. Sige. Mapagmahal talaga ang asawa ko. Sana naman, hindi siya magbabago. Ayan na naman. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Naiinitan pa ako na hindi ko maintindihan. Bakit kaya? Oh, kamusta naman ang father-to-be? Okay lang naman. No problem, Parts. Akala ko maglilib ka na. Oo, pero effective pag manganak na ang asawa ko. Ah, ganun ba? Oo, Parts. Okay lang naman. Nandun naman si inay na kasama ni Sarah doon sa bahay. Kaya pala pumasok ka pa. Kung pwede sana nandun ako magbantay sa kanya. Baka bigla na lang manganak. Walang magdadala sa kanya agad sa ospital. Sarah, anak! Nasaan ka ba? Sarah! Wala naman dito sa sala. Saan kaya siya? Baka nandun na naman sa kwarto nila. Sinabi ko sa kanyang huwag siyang tulog na tulog. Sarah, anak! Naku, nakatulog talaga. Buksan ko nga ang pinto. Sarah, anak! Ano ang nangyari sa anak ko? Sarah! Sarah, anak! May tawag si Sarah. Bakit mga anak na ang asawa ko. Hello, Han? Ay, ang inay niyo ito, iho! Bakit inay? Umiyak kayo. Pumunta ka kaagad dito sa ospital, anak! Ano? Manganganak na ba si Sarah? Sige na, gamitin natin ang kotse ko. Ihahatid na lang kita doon sa ospital. Salamat, pare. Baka hindi ka kasi makasakay agad. Sige, pare.
Nag-aalala ako. Baka kung ano nang mangyari sa asawa ko. Halika na, dalian mo. At pumunta na tayo. Magpapaalam na lang tayo sa sekretary. Tara, bilisan mo. Inay, ano ang nangyari? Nung pagdating ko, ay nadatnan kong nakahiga sa sahig si Sarah at walang malay. Diyos ko, anong sabi ng doktor? Wala pa silang sinasabi. Yun nga sinasabi ko sa kanya kanina eh. Bago ako pumasok sa trabaho, napansin ko na parang may iniindang sakit. Ipinasok na siya sa operating room at wala pang lumalabas sa kanila. Diyos ko, patnubayan ninyo ang asawa at anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, anak. Ay, Diyos ko, iligtas po niyo ang anak ko. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Rene, nabalitaan ko ang nangyari. Kumusta na si Sarah? Nasa operating room pa. Oh, Diyos ko, iligtas niyo ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang doktor na yan. Oo nga, ano kaya? Ligtas na ang mag-ina? Doktor, Sino ang asawa ng naopera? ako po doktor. Kumusta ang asawa ko? Mister, sana'y maging matapang ka. Ano ang ibig niyong sabihin, doktor? Bakit ganyan ang sinabi niyo, doktor? Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin para mailigtas ang mag-ina. Pero ikinalulungkot ko. Kumusta ang mag-ina ko, doktor? Mister, di namin nailigtas ang ina. Ano? Ano? Patayin ang ina, pero buhay ang bata. Wala na ang anak ko, bala eh. Wala na ang anak natin. Tanggapin natin ang lahat, Balay. Hindi natin mahadlangan ang itinakda ng Diyos. Pero bakit? Paano na ngayon ang anak niya? Kawawa naman ang apo natin, bala eh. Balay, nakakalungkot ang nangyari sa anak natin. Pero dapat lang natanggapin natin ang lahat. Ang natakda. Siguro may iba pang plano ang Diyos sa kanya. Kawawa si Sarah, na kaibigan natin, Agnes. Oo nga, hindi ko halos inaasahan ito. Ganito pala ang nangyari sa mga sinasabi niya noon sa akin. Kung gano'n, may nararamdaman na siya na may masamang mangyayari sa kanya. Pero sabi niya na biro lang yon. Pero totoo pala. At nagpapaalam. Ganun pa? Binili ng anak niya sa akin. Ilang araw bago ang nangyari sa kanya. Naalagaan ko ang anak niya. At ituring ko raw na parang anak. Ano? Sinuway ko dahil natakot ako na baka may nakarinig. Pero tinawanan lang at sabay din nasabi sa akin na hindi natin hawak ang mangyayari. Kaya dapat na nakahanda tayo. Nagparamdam kaya sa kanya ang lahat? Yan ang hindi ko alam. Nakakaawa naman ang anak niya dahil wala nang ina. Totoo yan. Pero tutuparin ko pa rin ang pangako sa kanya. Tutulong ako na mag-alaga sa anak niya. Oo naman. Ay, talagang naawa ako sa kaibigan natin. Pero dapat naman na tanggapin natin ang katotohanan. Ano itong ginagawa mo? Nilalamayan ang asawa mo pero naglalasing ka. Gusto ko na rin mamatay, Itay. Ano? Oo, Itay. Sundan ko ang asawa ko sa pupuntahan niya. Kalokohan yan. Lasing ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Itay. Wala nang silbi ang buhay ko. Dahil wala na ang pinakamamahal kong asawa. Maging matapang ka sana. Isipin mo ang inyong anak. Malupit ang Diyos. Huwag kang magsabi ng ganyan.
Siguro may ibang plano ang Diyos sa asawa mo. Kaya tanggapin mo na sana ang lahat. Lasing-lasing. Hindi ko matanggap, Itay. Hindi ko matanggap na wala na ang mahal kong asawa. Hindi ko matanggap. Huminahon ka. Para kang babae. Maging matapang ka, lalaki ka. Bakit tinuwagad ng Diyos ang asawa ko? Malupit siya, Itay. Pare, last night ng asawa mo. Pero ano nangyayari sa'yo? Ilang araw na kulang ka sa tulog. Hindi ka pa kumakain. Baka makasama yan sa katawan mo. Pare, wala nang silbi ang buhay ko. Kaya gusto ko na rin mamatay. Ano ka ba naman pare? Huwag kang ganyan. Tatagan mo ang sarili mo. Isipin mo sana ang anak nyo. Ano may mangyari sa'yo? Paano na siya? Nilson, ang sakit. Napakasakit ng pagkamatay ng asawa ko. Oo, nandiyan na tayo. Naiintindihan kita. Pero hindi dapat na sabihin mo na gusto mo nang mamatay. Dahil sa nangyari kay Sarah. Paano na ang anak nyo? Kung ikaw din, mamamatay, di ba? Pare, Alam mo pare, naiintindihan kita. Parang nararamdaman ko na rin yung nararamdaman mo. Pero isa lang masasabi ko sa'yo, maging matapang ka. At tanggapin mo lang mga nangyari. Isipin mo, ang anak mo, mahalin mo siya, alagaan mo siya. Yan ang gawin mo pare. Ay, marami ang sinabi na nakakatakot balay. Nagagalit pa nga ako sa kanya. Kung gano'n ang sinasabi. Siguro, Balae, nagparamdam sa kanya ang lahat. Ay, pwede balay. Bakit? Wala bang sinabi noon kung may sakit o nararamdaman o karamdaman niya? Wala naman. Baka may sinabi ang doktor sa kanya noon kung nagpapacheck up buwan-buwan. Ay, yan ang hindi ko alam. Baka may naramdaman siya noon pero hindi lang sinasabi sa'yo. Ay, hindi ko alam balay dahil wala naman akong napapansin. Ay, hindi na sinabi. Dahil ayaw niya na mag-alala kayo. Pero idinaan na lang sa biro. Ay, hindi ko nga alam balay. Ay, baka kung may sakit siya at bawal sa kanya ang magbuntis. Ano? Pre, halika na. Nakahanda na yung sasakyang maghahatid sa bangkay ni Sarah. Ikaw na lang hinihintay. Tara na. Pare, parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Ano? Parang hindi ko kaya na tingnan ang bangkay ng mahal ko sa huli na pagkakataon. Tara na pare. Halika na. Sarah, bakit mo ako iniwan? Pare, gusto ko na rin mamatay. Rindy anak, tayo na lang ang naiwan dito sa sementeryo at mga nag-ayos sa puntod ng asawa mo. Uwi na tayo. Itay, dito pa ako. Gusto ko pang bantayan ang puntod ng asawa ko. Ulan na, anak. Uwi na tayo. Sarah, mahal ko. Saan ka man naroroon, iwanan na kita. At kailanman ay alalahanin kita. Itay. Oo, Sarah po. Maalala kita sa pamamagitan ng kanta na nagdugtong sa puso natin. Umiinom ka na naman. Magpahinga ka na. Dahil ilang araw nagpuyat ka. At hindi ka pa nakakain habang nilalamayan ng asawa mo. Hindi sana alak ang hanapin mo, kundi ang kalusugan mo. Ay, nako, anak. Itay, pabayaan na ninyo ako dito. Gusto kong magpakalunod sa alak at mamatay na rin. Huwag kang mag-isip ng ganyan.
Bakit? Hindi ba importante sa'yo ang anak nyo ni Sara? Itay, Isa kang lalaki at maging matapang ka sana. Huwag ka sanang patatalo sa nararamdaman mo. tuluyan nang bumagsak ang pangarap namin ni Sarah. Ang magaganda naming pangarap ay pinutol ng Diyos, Itay. Malupit ang Diyos. Ako, Diyos ko. Huwag mong sisihin ang Diyos, anak. Siguro ay may dahilan kung bakit ganoon ang nangyari sa asawa mo. Siguro sinusubukan lang niya kung hanggang saan ang iyong lakas at paniniwala sa kanya. Itong singsing na ito. Singsing na gamitin sana namin sa kasal namin ni Sarah. Pero paano pa magamit ito ngayon? Wala na. At hindi ko malimutan ang hiling niya sa akin. Isuot ko nga yung wedding ring natin. Ano? Sige na. Gusto ko na nakasuot sa akin. Hanggang makapanganak ako. Di ba naisuot mo na nun? Noong sinubukan ko na isukat. Pero gusto ko nakasuot sa akin hanggang makapanganak ako. Bakit naman? Basta. Sige na naman, oh. Please. Isinuot ko na sa kanya ang singsing na ito. Naisuot lagi kung makasal kami. Pero wala nang kasal na mangyayari pagkat wala na siya. Naramdaman ko. Napakasakit ito. Tuluyan nang nasira ang mga pangarap namin ni Sarah. Sino pa ang maging ina ng anak ko? Nagising si Junior. Inaalagaan niya, Agnes. Mabuti na may kasama si ina na mag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala, Rene. May pangako ako kay Sarah na ituturing ko na parang anak ko ang ipinanganak niya. Salamat, Agnes. Pero hindi ko siguro ganap na maibigay ang pag-aalaga ng isang ina. Dahil alam mo naman na may trabaho ako. Walang problema dyan. Dahil nandyan naman si inay. At ipangako ko, ibibigay ko ang lahat ng pag-aalaga sa kanya. Basta wala akong trabaho. Napakabuti mong kaibigan. Alam mo kung gaano kami kalapit ni Sarah. At ulitin ko, kung ano ang pangako ko sa kanya, gagawin ko. Na maging tunay na ina ni Junjun. Salamat, Agnes. Hindi ko alam kung paano ko maililibang ang nangyari sa asawa ko. Kailangan lang na maging matapang ka rin eh. Nasa piling na ng Diyos ni si Sarah. Tanggapin na natin ang katotohanan para manahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kumusta na nga po natin, Balae? Ay, mabuti naman. Ano ba ang plano niya? Ay, hindi ko pa naman siya nakausap. Hindi pa ba siya pumasok sa trabaho niya, Balae? Ay, yan ang hindi ko alam. Kung papasok sa trabaho, ay pagtiyagan mo na lang na alagaan ang apo natin, Balae. Oo, Balae. Eh, sino pa ba ang mag-aalaga kay Junior na naiwan na makapagpaalala sa maong si Sarah na anak ko? Ay, Balae. Ay, kung may magagawa sana ako, hindi ko gusto na umalis dito ang apo ko. Balae, Eh, kung naisipan niyang mag-asawa ulit, sana iwan niya dito ang apo ko. Kahit papaano ay siya lang ang libangan ko. Dahil wala na ang aking anak.
Ay, pag-usapan nyo yan, balae. Kung ako, maintindihan ko. At hindi ko alam kung ano talaga ang plano niya. Ay, salamat at umuwi ka rin eh. Oo, inay. Pero umalis din ako. Ha? Pumunta lang ako dito para kunin ang mga damit ko. Saan ka pupunta? Babalik ako doon sa bahay namin. Ano? Hindi ko makakalimutan ang nangyari kay Sarah. Kung nandito ako sa bahay ninyo. Sige, ikaw ang bahala anak. Pero... Pero, maiwan sa inyo si Junjun. ha? Kayo na ang mag-alaga sa kanya, Nay. Kung pwede, hindi ko na gusto na makita ang bata na yan. Anong ibig mong sabihin, anak? Siya ang dahilan na namatay si Sarah. Ano? Kaya lilipat ako. Babalik ako doon sa bahay namin at maiiwan siya dito. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Ang laki ng bag mo. Tay, babalik na ako dito sa bahay. Ganun ba? At hindi ako makakalimot kung doon ako sa bahay nila, Inay. Ay, kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Opo, Tay. Pero ang anak mo, saan ba siya naroon? Bakit hindi mo kasama? Ay, iniwan ko kay Inay. Sila ang mag-aalaga. Ano? Galit ako sa batang yun. Naku, anak. Ano yung sinasabi mo tungkol sa anak mo? Siya ang dahilan ng pagkamatay ng mahal ko. Hindi tama yung sinasabi mo. Ano ba naman? Ano ba naman ang kasalanan ni Junior? Nakapag-desisyon na ako, Itay. Hindi ko gusto na makita ang batang yon. Pumunta ako dito, balae. Dahil nagulat ako sa pag-uwi o pagbalik ni Rene sa bahay. Ay, balay ang totoo niyan. Nasaktan ako sa sinabi niya na galit siya sa kanyang anak. Balae, Ay, totoo. Masakit ang pagkamatay ni Sarah na mahal ko ang aking anak. at naintindihan ko ang anak ko, balae. At sana maintindihan mo rin. At naniniwala ako na dahil lang sa sakit ng kalooban ay hindi pa niya napapakalma ang isipan niya. Balay, naintindihan ko. Pero nasasaktan ako sa ganoon na sinabi niya. Kung ang pag-alis niya dito sa bahay, naintindihan ko. Dahil nahihirapan nakalimutan ang pagkawala ng anak kong si Sarah. Oo, balae. Ay, pabayaan mo na lang. Paano na nga po natin? Hindi ko siya mapapabayaan, Balay. Dahil siya ang buhay na alaala ng anak ko. Mahalin kong tunay. At sana naman ay hindi pa bawiin ng Diyos ang hiram kong buhay hanggang mapalaki ko siya. Balae, huwag kang mag-alala. Ay, Tutulong ako sa kailangan ng bata. Kumusta pare? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan? Salamat at nagbalik ka na sa trabaho mo. Lagi kang tinatanong ni boss. Oo, pare. Baka sakali na makalimutan ko ang nangyari sa asawa ko. Tama ang ginawa mo. Pero pansin ni boss na hindi ka na masyadong ganado sa pagtatrabaho mo. At hindi ka na nagpupursige na magtrabaho. Ano? Sa totoo, Pards, plano niya noon na kumuha ng kapalit mo. Kung hindi ka pa nag-report, sayang ang posisyon mo. Parts. Sa totoo lang, ako ang temporaryo na pumalit sa'yo. Pero hindi ko pinag-interesan yun dahil ikaw ang iniisip ko. Ay, ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para mapunuan ko at magampanan ko ang aking tungkulin sa kumpanya. Nandun na tayo, pero kulang. Hindi gaya noon na napakasipag mo. Yan sana ang maintindihan ni boss. Dahil hindi ko pa tanggap na wala na ang asawa ko. Na siyang nagbibigay ng lakas at inspirasyon ko, pare. Naiintindihan kita dyan, pare. Pero wala na si Sarah. Na kahit kailan, hindi na magbabalik. Alam mo, bilib ako sa pagmamahal mo sa kanya.
Pero dapat mo nang tanggapin na wala na talaga siya. Kaya mag-move on ka na. Hindi ko alam, Nelson. Pero habang buhay na nasa dibdib ko at isipan ko ang asawa ko, mahirap. Hindi kita sinisisi kung ganyan ang nadarama mo. Dahil alam ko kung gaano mo kamahal si Sarah. Pero Pards, hindi sana yan ang sisira sa buhay mo. Dahil may anak ka pa. Akala ko kung sino na ang kumatok kanina. Akala ko kung si Rina eh. Ikaw naman pala, Nelson Iho. Oo, Chang. Gusto ko sanang makita ang anak nila. Dahil nalaman ko na iniwan niya na kasama ang bata. Oo, Iho. Ay, galit siya sa'yo. Eh, at galit din sa apo ko. Dahil siya raw ang dahilan ng pagkamatay ni Sarah. Hindi ko pa siya nakausap tungkol dyan. At kailangan huwag siyang magalit sa bata. Nagulat nga ako na sinabi niya na iniwan niya sa inyo. Kaya nagpunta ako dito. Eh, nakakaawa naman ang apo ko. Wala na nga ang ina niya. Hindi pa siya gusto ng ama. Huwag po kayo mag-alala. Kakausapin ko si Rene. Anong kasalanan ng bata? Kailangan nga magpasalamat pa siya. Kahit papaano ay may naiwan na alaala si Sarah sa kanya. Sana, pero hindi ko nga alam at ganun ang sinabi sa akin. Eh, hindi bale. At nasa feeling ko ang aking apo. At parang nasa feeling ko ang anak ko. Tahan na, Chang. Hanggang buhay ako. At kaya ko pa. Alagaan ko ang aking apo. Tama po yan, Chang. Di bali, huwag po kayo mag-alala. At kakausapin ko si Rene. Ay, maraming salamat. At eto nga pala, meron po akong pasalubong para po sa kanya. Ito po, gatas. Iba pang maaring kailangan niya. Eh, Pagpasensyahan niyo na po itong dala ko. Dahil ito lamang po yung nakayanan ko. ay, malaking tulong na po ito, Iho. Salamat. At eto po, kunin po niyo ito. Pagdagdag po sa panggastos po niyo. Ay, hindi na, Iho. Malaking bagay na ang dinala mo dito. Sige na po, Chang. Tanggapin niyo na po. Hindi bali at hindi naman ako nagkukulang. Dahil may pera naman ako para sa pamilya ko. Sige. Ay, maraming salamat. Mabuti kang tao. Salamat, Pards. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap. Hindi sana dito sa inuman ang pag-usapan natin eh. Parts, damayan mo ako. Pero kung ayaw mo, hindi kita pilitin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa gastos. Pare, hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Pero lagi mo tatandaan, hindi kita iiwan. At hindi kita pinapakialaman kung ano ang plano mo tungkol sa anak mo. Ikaw ang bahala kung bibigyan mo ng suporta o hindi. Pero iba ang gusto ko sanang intindihin mo. Ano yan? Alam mo pare, hindi dapat na magalit ka sa anak mo. Huwag mo siyang sisihin sa nangyari kay Sarah. Totoo naman na siya ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Diba? Ano ka pa naman? Ano ba ang kasalanan niya? Itong isipin mong mabuti. Wala na si Sarah ngayon. Ipagdadamot mo ba ang pagmamahal mo sa anak mo? Pare, tandaan mo to. Dugo at laman mo si Junior. At hindi ko may kakailayan kung gaano mo kamahal si Sarah at kung gaano pinadama mo ang pag-ibig mo sa kanya. At ngayon, ipagdadamot mo ang pag-ibig mo sa anak mo. Uminom na lang tayo. Hindi ang mga yan ang pag-uusapan natin. Sige, tagay. Magpipitong buwan lang ang apo ko. Pero malinaw ang pagsasalita niya ng mama. Wah, ang apo kong ito. Nakakaawa naman. Wah, ako na ang magiging ina niya. Ay, dahil wala na ang anak kong si Sarah. Sana mahintay ko pa na lumaki.
Ano ang ginagawa ni Rene? Totoong pumunta rito pero sandali lang. Kung minsan lang sa isang buwan siya pumunta. Ah. Ah. Hmm. Hindi kaya siya natutuwa sa anak niya. Marinig lang sana niya ito. Ay, pero... Di bale. Dahil ang sinasambit ng bata ay mama at hindi papa. Nako, ang galing ng apo natin. Nasasambit na niya ang mama. O mama. Oo, balae, kaya masaya ako. Sapat ng libangan ko ang apo natin. Kung marinig lang sana ni Rinian at makita ngayon, hindi kaya magbago ang nadarama niya. Hindi kaya maalis ang galit sa bata. Hindi ko alam, balae. Kaya sinasabi ko na sa kanya na siya ang magdala ng kailangan ng bata. Ay, balae. Kaya ako muna ang nagdala rito, balae. Ang iniisip ko, paano kung lumaki pa ang bata at hindi malapit ang loob ni Rene sa kanya? Ano ang sasabihin ko kung tanungin ako kung sino ang ina niya? Samantala wala nang ina niya. Wala pa ang ama. Ibali, balae. Subukan ko na naman na kausapin ang anak ko. O sige, balae. Ay nako, nakakaawa naman ang apo natin. Dahil wala na siyang ina, hindi pa siya pinapansin ng ama. Ano pare? 7 buwan na ang nakalipas mula nang namatay si Sarah. Talaga ba hanggang ngayon, hindi mo pa nakalimutan ng mga nangyari? Hindi, pare. Ang hirap. Ginawa ko ng lahat ng paraan. Pero di ko pa rin mawala sa isipan ko ang aking asawa. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi mo maibigay ang pagmamahal mo sa iyong anak? Mas lalo na maalala ko si Sarah pag nakikita ko ang batang yan. Alam mo pare, dapat maging masaya ka dahil may naiwan na buhay o kaya alaala mo sa kanya maliban sa sinasabi mong singsi na sana igagamitin mo sa kasal nyo. Pare, mag-move on ka na. Bigyan mo rin ng pansin ng anak mo. Gusto mo bang lumaki siya na hindi kanya kinikilala bilang ama? Ha? Saka matanda na rin ang biyanan mo na nag-aalaga sa kanya. Hindi rin may bibigyan ni Agnes ang lahat ng kailangan niya, ang panahon niya. Kahit pa nangako ang siya sa asawa mo na alagaan siya. Alam mo pare, ikaw dapat ang magbigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa anak mo. Nelson, Alam mo pare, matalino ka. At kung talagang mahal mo si Sarah, dapat mahalin mo rin ang anak nyo dahil yan ang tanda ng pagmamahalan nyo. pare, Oo pare, ang buhay o tanda ng bunga ng pagmamahalan nyo. Ang buhay na tanda, hindi ang wedding ring na yun, kundi ang anak mo. sabi mo sa pamamasyal natin na 3 ng anak natin, Sarah, honey. Napakasaya ko. Hindi ko may larawan din ang saya ko. Kahit ako. Alagaan mong mabuti ang anak natin. Siya ang maging alaala sa akin. Oo, ibibigay ko sa kanya ang walang kaparis na pagmamahal, honey. Salamat. Siya ang tanda ng pag-ibig natin. Ang walang hanggan na pagmamahal ko sa iyo. Mahalin mo sana ang anak natin. Oo, siya ang tanda. At sana, huwag mo kaming iwanan pa. Hindi. Babalik ako sa pinanggalingan ko. At hindi ko alam kung makikita pa tayo muli o hindi. Ano? Hindi. Huwag mo kaming iwan, honey. Magpapaalam na ako. Hindi. Huwag mo kaming iwan, Sarah, honey. Huwag mo kaming iwan. Sarah! Sarah!
ang sinabi ng asawa. Mahalin ko daw ang anak ko. Mahalin ko daw. Ano ba ang nangyayari sa'yo at nagsisigaw ka? Panaginip pala. Akala ko totoo. Ay, bigla kong nagising dahil narinig ko ang sinisigaw mo ang pangalan ni Sarah. Napaniginipan ko si Sarah, Itay. At doon daw ay namamasyal kami. Kasama ang aming anak. Kayakap namin. Pero di naglaon. Nagpaalam at iniwan kami. Ano? Oo, Tay. At sinabi na alagaan kong anak namin. Dahil siya ang tanda ng aming pagmamahalan. Tignan mo yan. Nagpapaalala sa'yo. Paano naman kasi tinalikuran mo ang anak ninyo? Itay, Ngayon, sabihin mong mahal mo si Sarah. Kung mahal mo, kailangan sayangin mo ba na mahalin mo ang iniwan niya na alaala? Ang napaka-importanting alaala ng pagmamahalan niyong dalawa. mahal ko ang asawa ko. Ibigay ko lahat ng pagmamahal ko. Pero ang iniwan na tanda ng pagmamahal niya sa iyo, tinalikuran mo ang responsibilidad mo sa kanila. Galit ang nararamdaman nila ngayon. Nasaan ang konsensya mo? Hindi lang ang sarili mo ang isipin mo, pero sana ang kapakanan ng sarili mong dugo at laman, tinalikuran mo pa. Nagagalit ang Itay. Sermon ang inabot ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Ano itong nagawa ko? Sarah, saan ka ba naroroon? Patawarin mo sana ako. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Saan ba kayo pupunta? Oh, ikaw pala, Agnes, iha. Uncle, pupunta ako doon kina Auntie Cedes. Gusto kong makita yung anak ng dati kong kaibigan. Abay, sabay na tayo dahil doon din ako tutungo. Ganun ba? O sige, para makapag-usap tayo habang naglalakad. Oo naman. Kumusta naman si Rene? Nandun sa bahay, iniwan ko. Pinagalitan ko nga siya eh. Bakit nyo naman pinagalitan, Uncle? Paano naman kasi walang konsensya? At kahit anak ko, hindi ko kinakampihan ang ginagawa niya. Uncle? Oo. Ay nako, alam mo ba? Hindi tama yung ginagawa niya. Mahalin sana niya pero galit siya sa anak nila ni Sarah. Kung ganun, totoo pala ang nalaman ko kay Nelson. Ay, hindi ko alam. Pero sarili lang niya ang iniisip niya. At sabihin pa niya na mahal niya si Sarah, na gustong mamatay at kung ano na lang dyan ang katumpihan ang ginagawa niya. Uncle, may napansin ako. Kahit anak ko pa siya, hindi ko kinakampihan ang ginagawa niya. Kaya galit ako sa kanya. Uncle, Ulilan na nga sa anak ang anak. Ngayon, tinalikuran pa ng ama. Ay, kaya masyado akong naaawa sa aking apo. Pare, saan ba tayo napupunta na sinabi mo? Akala ko ba uwi ka na? Hindi ba, pare? Saan ka ba pupunta? Samahan mo ako sa department store at mini-mart doon sa mall. Bakit naman? Basta, samahan mo ako. At Sabihin, makikita mo rin. ano bang gagawin natin doon? Nagugulat naman ako sa'yo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nagising ako sa mga sandaling ito. At naisip ko ang mga sinasabi ni Tay sa akin. Hindi pa huli ang lahat para gawin ko ang aking tungkulin sa aking anak. ano ang sabi mo, friend?
Hindi ka pa dediretso na uuwi? Oo, friend. Saan ka mapupunta? Dadaan ako doon sa bahay ni Auntie Cedes. Ang ina ni Sarah na kaibigan natin. Ilang araw na hindi ako nakapunta doon. Gusto ko na makita ang anak nila. Sige, sasama ako. Gusto kong makita ang anak niya. Sige, at ipakilala kita kay Rene. Ano? Baka sakali na may nakilala ka, ay malibang sa kalungkutan niya. Naku naman. Ano ba yung sinasabi mo? Oo naman, dahil pareho kayo na maganda at mabait. Ang dating kaibigan natin na si Sarah. Ano na yung iniisip mo? Ay naku, walang masama kung magkagustuhan kayo. Ikaw naman. Di ba ikaw ang nag-aalaga sa anak nila? Kung wala tayong pasok, di kayo ang dapat na magkatuluyan. Ha? Ay, sorry ha. Pero itinuring ko lang si Rene na malapit na kaibigan. At may nagkakulugan ng aking damdamin. Aba, malihim ka pala. Pero may panahon ng lahat ng bagay. Pero malalaman mo. At malapit nang umuwi ang fiancé ko mula sa Dubai. At pag-uusapan namin ang aming kasal. Oh, sino kaya yan? Ay, patayin ko muna itong stove. Mamaya ko na ituloy. Nalulutuin ang panghapunan namin ni Junior. Ay, sandali lang. Andyan na. Ha? Rene! Opo, inay. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Oh, sige, sige. Pumasok ka. Salamat, inay. Aba! Ang dami mong dala. Inay, patawarin ninyo sana ako. Pinangunahan ako ng sakit ng kalooban ko sa pagkamatay ni Sarah. Ang nangyari lang, ang pinagtuunan ko ng aking pansin. Anak, Hindi dapat na magalit ako sa aking anak, inay. Nagalit ako at siyang sinisisi ko na hindi dapat. kinalulungkot ko din na sabihin sa iyo ito. Nagalit din ako sa iyo noon at sinabi ko kay Balay ang sakit ng loob ko. Naiyak ako sa kalagayan ng apo ko na naulila na nga sa ina niya. Ay tinalikuran pa ng ama niya. Ulitin ko, inay. Patawarin sana ninyo ako. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko at panahon ko sa aking anak na siya ang buhay na tanda ng tapat na pagmamahalan namin ni Sarah. Oh, salamat iho at nakaisip ka. Pinangaralan ako ni Itay, inay. At una sa lahat, hindi lang minsan na nagpakita si Sarah sa panaginip ko. At kunwari na ibinilin na huwag kong pabayaan ang anak namin. Ano? Opo, inay. Ganun pa man. Huwag kayong mag-alala. Manatili sa inyong piling si Junior. Dahil alam ko kung gaano ninyo kamahal ang apo ko. Oo, totoo yan. At sana manatili sa piling ko habang malakas pa ako. Parang nadarama ko na nandito si Sarah sa piling ko sa pamamagitan ni Junior na kamukhang-kamukha niya. Pare, ano ang plano mo ngayon? 1 taon na yung lumipas mula nung namatay si Sarah. Wala ka bang plano na humanap ng iba? Hindi ko alam, pare. Sa tutuusin, hindi naman kayo kasal. Kahit kasal kayo, pwede ka namang maghanap ng mapapangasawa. Pare, Alam mo pare, kailangan mo naman ng katuwang mo sa buhay. natuon lahat ng pansin ko sa aking anak, pare. Ibuhos ko na lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Ang sabi nga nila, kung nasugatan ng puso mo ng pag-ibig, pag-ibig din ang makakapagpagaling nito. Ano? Bakit? Hindi mo ba magugustuhan si Agnes? Kaya si Jane? Pare, sinabi ko na sa'yo minsan na parang kapatid lang ang turing ko kay Agnes. O di si Jane. Ganda lang pinag-uusapan. Talagang the best. Napakaganda. At hindi sila nagkakalayo ng itsura ni Sarah. Oo naman. Higit sa lahat, napakabait pare.
Yan din ang napanaginipan ko sa kanya. Pero gusto ko nang siguraduhin ang babae na mahalin ko kung sakali. Ah, ano yan? Gusto ko lang ituring niyang tunay na anak. Ang anak ko. Sa bagay. Hindi ko gusto na maging kawawang anak ko, pare. Kung sakali man. Tama yan, pare. Yan. Lalo na, hindi lang kwento sa tunay na buhay na malupit daw ang madrasta sa hindi nila anak. Kaya, approve ako sa iyo, pare. Mahalin mo ang anak mo. Kung sakali na maisipan mo ng mag-asawa, ay hindi kita hahadlangan. Dahil wala na si Sarah na ina ni Junior. Inay, Bata ka pa at kailangan mo ng katuwang sa buhay. wala pa sa isipan ko yan, inay. Pero kung sa palagay ko magmahal ka ulit, ay madali lang na makakahanap ka. At malimutan mo ang nangyari sa iyo ni Sarah. Inay, Huwag mo naman isarado ang puso mo sa pag-ibig. Pero kung dumating ang ganyan, ay may hiling lang ako sa iyo. ano yan, inay? Piliin mo sana ang babae na mahalin si Junior na parang tunay na anak. Sarah, nandito ako sa puntod mo. Kahit hindi ka pa naalis sa puso ko. Kung marinig ko ang kanta na naging karugtong ng damdamin natin, ay naaalala kita. Napakalamig ng hangin. Sarah, nandito ka ba? Kung nandito ka, ay ipaalala ko sa'yo. Normal akong tao na makadama ng pag-ibig. Kaya, ipinapaalam ko. Payagan mo sana na magmahal ako ulit. Tanda ba na pumapayag ka dahil sa lakas ng hangin? Salamat. Pero huwag kang mag-alala. Ang dati na pinili ko na wedding ring na gamitin sana natin sa kasal natin ay itago ko. Hindi man nagamit ay mananatili na nakatago ang dalawang singsing na yon. Humangin na naman ng malakas. Tapos, unti-unting tumigil. Tanda kaya na nandito kanina si Sarah at nagbalik na sa kanyang kinaroroonan? Sigurado ka rin Ayaw ko, gamitin mo lang ako. Masama ang loob ko sa nangyari kay Sarah. Aminin ko, hindi pa naalis si Sarah sa isip ko dahil minahal ko. Pero maging parte na lang siya ng nakaraan. Rene, Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa kanya. ano? Maniwala ka. At alam ko naintindihan niya ako kung magmahal na naman ako. At ikaw yun. Sigurado ka? Oo. Promise. Eto, ihandog ko sa iyo ang engagement ring. Will you marry me? Ha? Kasal agad? Kung tanggapin mo ang pag-ibig ko, huwag na nating patagalin. Dahil hindi ko gusto na maulit ang nangyari sa nakaraan na ipinagpaliban ng kasal namin ni Sarah. Ngayon pa lang, mainit ng pagpaati ko sa iyo, pare. Congratulations! Salamat, pare. Parang bilis na lumipas ang mga araw at mga pangyayari, pare. Hindi, pare. Mahigit naman 1 taon nang nakaraan. At tama na rin ang panahon na yan para sa iyong kalungkutan. Dapat lang na maging masaya ka naman. Oo, pare. At gusto ko na sana ay madama ni Junior ang init ng pagmamahal ng isang ina sa pamamagitan ni Jane. Kahit hindi siyang tunay na ina niya. At iba siguro ang init at yakap ng tunay na ina. Oo nga naman. Pero si Jane ang bahala dyan. Kung paano kainit ang pagmamahal na ibinigay sa anak niyo ni Sarah. Oo. Nangako sa akin
na kung gaano pagmamahal niya sa akin, ay ganun din ang pagmamahal niya sa anak ko. Ayos kung ganyan, pare. O, teka lang. May maalala pala ako. Ano yun, pare? Paano na yung singsing o wedding ring nyo na sana'y gagamitin nyo sa kasal ni Sarah? Sa kasal namin sana? Hmm. Itinago ko, pare. At hindi yun ang gamitin namin ni Jane pag nagpakasal kami. At gusto ko nakasama ng singsing na yon na maging bahagi ng nakaraan, pare. Congratulations, pre! Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.